that I've ever seen even comes close to your glory. Creation displays how great you are. Mountains and oceans and infinite stars, and nothing that I've ever seen even comes close to your glory. You are powerful, you are great, and the frame of the universe bows at your name. You are majesty, you are God, and the praise of 10,000 is still not enough. You are glorious, Almighty God. I've seen sinners saved and new life begin, and pride melt away to a new heart again. Still nothing that I've ever seen even comes close to your glory. Oh, I've seen death hushed away at the sound of your voice. The broken and fallen rise up and rejoice. Still nothing that I've ever seen even comes close to your glory. You are powerful, you are great, and the frame of the universe bows at your name. You are majesty, you are God, and the praise of 10,000 is still not enough. Yes, you are. And I've seen so much, but still there's more. Hallelujah. I've heard so much, but still there's more. And you've done so much. I thank you, Lord. Oh, you are glorious. I've seen so much, but still there's more. I heard so much, but still there's more. You've done so much. I have to thank you, Lord. You are glorious. You are glorious. You are powerful, you are great, and the frame of the universe bows at your name. You are God, and the praise of 10,000 is still not enough. You are powerful, you are great, and the frame of the universe bows at your name. You are majesty, you are Almighty God. You're still not enough. You are glorious. You are glorious. Sing, you are glorious. Tell the Lord you are glorious. Full of glory and majesty. Full of glory and majesty. Amen. Good morning po. Salamat po sa Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. At ngayon nga pong araw na ito, tayo po ay nasa Joshua chapter 11 na po. Pero bago po natin pagbulay-bulayan ang salita po ng Diyos, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Aming Ama, salamat po sa araw na ito na binigyan po ninyo kami ng pagkakataon, Panginoon, na magising pa. Salamat po, Panginoon,
Patuloy po namin hinihingi ang inyong pong pagsama, ang inyong paggabay, ang inyong pong tulong upang maunawaan namin ang inyong mga salita. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Patuloy na ang katagumpayan ng iyong gawain sa umagang ito ay kine-claim na po namin, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa iyong pong kapurihan, ang pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ngayong araw po na ito ay tayo nga po ay nasa Joshua 11 na po. So, ito po ay isang mahalagang kabanata sa aklat po ng Joshua. Ito po ay naglalarawan ng pananakop ng mga hari ng Hilagang Kanaan at ang pagtatapos ng kampanyang militar ng Israel upang angkinin ang lupang pangako. So, ang chapter nga po na ito ay nagpapakita ng patuloy na katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako, ang pagsunod ng mga pinuno ng Israel at ang pagwasak sa mga kaaway ng Israel. Okay, so narito po ang ilan po sa ating mga dapat nating matutunan sa Joshua chapter 11. So, God's sovereignty and control. So, sa Joshua 11 verse 6, pinapalakas ng Diyos si Josue sa pamamagitan ng pagsasabi na ibibigay niya ang lahat ng mga hari at kanilang mga hukbo sa kamay ng Israel. So sa kabila ng matinding pagsasama-sama ng mga hari sa Hilaga, ang Diyos pa rin ang may ganap na kontrol at kapangyarihan sa mga mangyayari. Ano po? So sa aralin pong ito, ipinapaalala po sa atin na hindi po mahalaga kung gaano kalakas o karami ang ating mga hamon na hinaharap sa buhay, sa ating buhay araw-araw. Ano po? So, ang Diyos ay makapangyarihan at siya lamang ang may kakayahang magbigay sa tao ng tagumpay sa kanyang takdang panahon at pamamaraan. Amen. Ayan, salamat po sa Panginoon. Ano po? So, pinapakita po dito sa chapter na ito that He is in control of everything. Ano po? Ayan. Pangalawa naman po ay obedience to God's commands. Ayan. Okay, ayan, sabi nga po sa ikalawa pa po nating dapat matutunan sa Joshua chapter 11, ito po ay matatagpuan natin sa verse 15. Joshua is commended for following all the instructions Moses had given him. Ang kanya pong pagsunod ay mahalaga sa tagumpay ng Israel sa pananakop. Ano po? Itinatampok nito ang kahalagahan ng tapat na pagsunod sa mga utos ng Diyos, sapagkat ang pagsunod ay nagdudulot ng pagpapala ng Diyos at katuparan ng kanyang mga pangako. Ano po? Ayan. And yung ikatlo naman po na matututunan natin sa chapter na ito is God's faithfulness in fulfillment of His promises. Po ay makikita natin sa mga talatang 23 to 24. Makikita natin dito ang katuparan ng pangako ng Diyos na ibibigay sa mga Israelita ang lupain. Ang pananakop ng mga hari sa Hilaga ay nagsisilbing tanda ng pagtatapos ng misyon ni Josue. Ito ay nagsisilbing paalaala na ang Diyos ay laging tumutupad sa kanyang mga pangako, kahit na ang proseso ay matagal. Ano po? So, ang pagtitiwala sa kanyang katapatan ay magdadala sa atin ng kapayapaan o magdudulot po sa atin ng kapayapaan sa mga sandali ng pagdududa. Ayan, ano po? So, kailangan po nating magtiwala ng ating Diyos. Ang Diyos na nangako sa atin ay tapat sa kanyang mga pangako. Amen. So, ito naman po yung ikaapat na maaari nating matutunan sa chapter na ito ay victory through God's power and not human might. Ano po? So, ang tagumpay po ni Josue ay hindi nakabase sa lakas ng militar ng Israel, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. So, ipinapakita nga po sa chapter na ito na ang tagumpay sa buhay, maging sa mga espiritual na laban o personal man na pakikibaka, ay nagmumula sa pag-asa sa Diyos at hindi sa ating sariling lakas o kakayahan. Amen. Ayan, tandaan po natin na ang pagpapala at pagsama ng Diyos ay ating mararanasan kung atin siyang susundin ng buong puso at katapatan. Amen po. Purihin po ang Panginoon. So, itinuturo po sa atin ng Joshua 11 ang tungkol sa pagtitiwala sa sovereignty ng Diyos.
So, sa pagsunod sa kanyang mga utos, pagiging matapang sa pananampalataya, at pag-unawa na ang kanyang mga pangako ay tiyak. So, ipinapaalala rin po nito sa atin na ang espiritual na tagumpay ay nangangailangan ng ganap na debosyon o devotion sa kalooban ng Diyos at sa kanyang timing sa ating buhay. Ano po? Hindi po sa ating sariling lakas o kakayahan. Dahil ang totoo po ay wala po tayong kayang gawin sa ating sarili lamang kung tayo po ay nakahiwalay sa Panginoon. So sabi nga po ng Panginoong Yesus sa John 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Ano po? So we are nothing without God. Ano po? Tandaan po natin na ang pagpapala at pagsama ng Diyos ay ating mararanasan kung atin siyang susundin ng buong puso at katapatan. Amen. Purihin po ang Panginoon. Palagi po na sundin po natin ang Panginoon sa ating buhay at patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Amen po. Sige po, tayo po ay sumaglit na manalangin. Aming Ama, salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa iyong naging mensahe sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa mga aral na patuloy po ninyong itinuturo sa amin. Salamat po, Panginoon. Patuloy po na ito po ay maitanim sa aming mga puso, Panginoon, at magbunga po ito at palagi po naming dalhin ang inyo pong mga salita at isapamuhay po namin ito, Panginoon. Salamat po na tunay na ikaw ay mabuti sa aming mga buhay at patuloy po na ang kahabagan mo ang siyang aming nararanasan araw-araw. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka naming sinasamba at dinadakila sa araw na ito. Ikaw ang siyang maitaas, papapurihan at padakila sa lahat po ng aming gagawin, Panginoon. Po, Panginoon lamang ang aming pinasasalamatan sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ano po? At salamat po sa mga nakasama po natin sa araw na ito. Nawa po ay napagpala po tayo sa ating mga narinig sa mensahe po ng Panginoon. Amen po. Ayan. Sa Diyos po palagi ang pinakamataas na papuri.